Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place as DepEd Secretary? I mean, can we know why you resigned? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano gist, ma'am? Anong gist? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag at tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May kinalaman po ba si First Lady sa pag-resign niyo po sa DepEd? Haba siya na kwento and we will need a sit down. Ma'am, Hindi ka ba, ma'am? Ma'am, Politically motivated motiv- decision? Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, oo. pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito? No, kasi wala naman din kinalaman sa First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Understood. Oo. Tama ka, Sir Ibi. Oo. Guys, Baka yan yung mangyayari sa weekend. yeah, so Hindi. Tino. Ay, ano lang Sir Ibi, pa-squeeze lang ha. Ang Sige. ano ko lang doon is there was one powerful phrase doon. Yung ni-refer ni Inday Sara back yung pinag-usapan nila in terms of personal clash between yung bago pumayag si Inday Sara to run as Vice President. It's a very big red flag. Kasi Yun ang doon mo pinaka-message. malalaman na may usap talaga before nag-campaign period. Tapos ngayon, push comes to shove, iniwan talaga si Inday Sara. She was thrown out of the bus. So yun yung Rotten pinakamasakit. Rotten coffee. I will have to add to that, no? To put Mhm. context. Ang sabi ni Inday, merong maraming rason. Base na doon is may personal, yung Personal. pinag-usapan nila Mhm. before siya nag-agree to run as Vice President. Mhm. Pero meron ding sa trabaho at para sa bayan. Yung para Yes. sa bayan na yon, talagang yun ang talagang para sa akin is really The most compelling reason. explosive. Oo. Explosive. Policy na yan eh. Kung ano Kasi yun, pali- kung ano yun. Oo. Anyway, ang tawag dito, anuhan lang, no, yung susugan ko lang si Tita It's doon sa retirement kasi talagang medyo nasaktan yung damdamin ko doon. Ako din, honestly. Oo. Nasaktan talaga yung damdamin I'm ko. the same age actually with Itch, I think, no? So Exactly the same Ah. age, sir. Kasi, Tita, giving me the encouragement really Itch for that. umuwi yung best friend ko kasi galing US nitong August lang kasi namatay yung father niya. Pagkatapos yung sister niya na-diagnose ng chronic kidney disease. So, talagang medyo talaga parang ora-orada talaga yung pag-uwi niya, ganyan. Hindi kami masyado nakapag-usap kasi but we would usually really parang meet and spend time together for quite some time. So nakapag-usap lang kami nung papaalis na siya. Medyo saglit nga lang rin yung napag-usapan namin. Tapos ang napag-usapan namin yan. Sabi niya ganon. Yung mga previous na uwi niya kasi, pinag-uusapan na, nagchichika na kami na parang, paano kami tatanda dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan, na parang, pag matanda na tayo, yung magsha-shopping tayong dalawa, tapos maghanap tayo ng bargain, ganyan-ganyan. Ganon. Yeah, I mean, syempre, that's your friend. I mean, you're going to think old age with your friend, what you're going to do, ganyan-ganyan, ganyan. Sobrang nasaktan talaga yung damdamin ko. Kasi nung umuwi siya, nitong very short na nga lang yung conversation namin. Yun pa yung inano niya, yun pa yung binrot up niya. Sabi niya gano'n, sabi niya, Beth, parang hindi ko kayang mag-retire sa Pilipinas. Sabi niya gano'n. Tapos, alam ko kung saan papunta yung niya eh. Kasi, nangailangan siya ng medical service dito sa Pilipinas. So, kumbaga meron siyang encounter sa mga Philippine hospital, kailangan niya ipalibing yung tatay niya, so meron siyang kasi the father has to be transported from one province to here. So talagang kailangan niya ng mga, yung kumbaga, sangkaterbang government interaction at medical services ang kailangan niyang ma-encounter. And it was traumatic for her. It was so traumatic for her that she's going to think that Philippines is not for me to retire. Is not a place for me to retire. Siyempre ikaw, kahit paano mahal mo yung Pilipinas na gusto mo na, dito ka na lang, di ba? Parang magsama tayo dito, ganyan-ganyan, di ba? Parang gusto mong ilaban, pero paano mo ilalaban? Tangina! So sabi niya ganun, Beth, alam mo yun, yung parang, you have to beg for service here. Yun yung hindi ko maintindihan. Bakit when I go to an office or when I talk to medical practitioner, yung parang, sabi niya, alam mo, sobrang naiintindihan ko yung stress ng mga nurse, ng mga doktor, ng mga tao doon. Pero alam mo yun, yung level
ng pagbigay ng serbisyo dito sa Pilipinas. Yung parang lagi kang nakikiusap na parang awa niyo na, pagsilbihan niyo ako, parang awa niyo na, tulungan ako. And when they extend service to you, parang utang na loob mo pa. Sabi niya, ganun, alam mo, grabe, parang I hate that feeling. Alam mo yun, yung parang, and that defines the quality of life that we have here in the Philippines. When you have to beg for services, and when you are given services, parang ikaw pa yung may utang na loob. Right. Ganyan tayo tinatrato ng gobyernong ito. Basura. So, alam mo, ang sakit sa damdamin, kuya nga. Ang sakit sa damdamin. Kasi nga lang pa, paano ko kukonvincein yung, paano ba i-convince yung best friend ko na tumira na lang dito? Diba? When, you know, nandun na siya. I mean, definitely, the quality of life there is way better than here. Gusto kong ilaban yung Pilipinas, pero, para selfish lang ako na magkasama kami. But she has to endure the bullshit with me. The government bullshit with me. So, Joy, napag-usapan natin yun, yung pumipila sa politiko. Diba? Dati. Diba? Ayun. I mean, din na mga nung sinabi yung sa Department of Housing, tinatapon yung mga mahihirap offsite. So, talagang, di ba? Yung pananalitang yun na lang, talagang you can actually feel the condescension at saka yung talagang Kadiri, yes, yung parang kinamuhian talaga nila yung mahihirap, no? Para bang, para bang you can easily be discarded, you're not worth our diba? That guy should have been censured, reprimanded, or even fired from his post for saying that in front of the Senate hearing or congressional hearing. Jerry Acusar, ang cheesy sa kaparangan is that Jerry Acusar is actually bankrupt. Kasi maraming liabilities yan doon sa New San Jose Builders na construction company niya eh. Maraming liabilities. Tapos ang dami niyang mga deliverables na hindi niya talaga na-deliver. And yun yung nagiging problem kapag ang in-appoint mo ay isang tao na maraming entanglement. Right. Siyempre, di ba? Parang, dyan sa DSUD, ang dami-daming issue. Ang dami-daming mga murmurs dyan na bago ka makakuha ng lisensya as a developer or ang daming kailangan i-satisfy. Diba? And hindi nyo maaalis yung mga ganyang klaseng isipin kasi nga, ito si Jerry Acusar daw, is bankrupt. Ngayon, if a person is bankrupt, what is the first order of business? Right. Diba? Just me. So, anyway, I think yung mga ganong utterances coming from Jerry Acusar, no, that deserves being fired from the job. Yes. Yes. This guy is the one responsible in housing the poor. My God. Tapos ganyan siya mag-sleep. Itatapon lang niya? Daw niya sa off city, 'di ba? Ayun. So, why is it that in our government in the Philippines, we don't move, bakit yung mga manunungkulan, we don't really care if there's an obvious conflict of interest sa mga posisyon na hahawakan nila. Like most of, Acusar, if I'm not mistaken, owns a building company, which is totally in conflict with the position that he's going to hold. That's one thing na napansin ko, no? If we do due diligence, siguro hindi hahabol yung mga politikong yan kung tatamaan yung business nila. Supposed to be, if we can put that in place. But we never had that conscious effort or willingness to check on the conflict of interest aspect ng mga politiko natin. So that's probably one thing that we have to look into and insert later on in any amendments that would happen sa Constitution or even kahit sa administrative laws lang na pwedeng makover nito. A conflict of interest is very obvious. You can just perform due diligence and they are not able to take the place of that position if it's obviously going to enrich them. So yun lang di ba? Tita, it's correct me if I'm wrong, no? Actually, I had an opportunity to present a research tungkol dyan sa conflict of interest. You know the problem? Isa to sa mga naging assignment ko before mag-check ng mga conflict of interest. Ang problem sa conflict of interest kasi, conflict of interest is not a crime per se. Hindi yan violation yung conflict of interest.
Ang violation is if you weren't able to manage conflict of interest. Yun yung mali, yun yung mali. Yung conflict of interest mismo, hindi siya masama per se. Ang masama is if there is a conflict of interest and it wasn't managed. Ngayon, tayo, for example, yung mga congressman, may mga ano yan, may mga, di ba yung parang, meron yung mga prohibition na para to manage the conflict of interest, kailangan mag-divest ka doon sa mga interest mo na kung saan, yung mga, may mga ganong rules doon sa government. Pag ikaw pumasok ka sa government service, kailangan i-divest mo yung interest mo doon sa mga company na related doon sa trabaho mo as a government employee. Pagkatapos, either mag-divest ka or kung wala namang siyang direct conflict of interest, you have to reveal kung ano yung mga proprietary interest na meron ka na existing. So, ang nangyayari, hindi nangyayari sinasabi mo, Tita Itz, na meron talagang evaluate. Kasi ang kailangan lang nila, ililista lang nila. Voluntary. Ililista lang nila, sasubmit nila, ganun. Ayun. Pero if you have to abide by the Code of Ethics, pasok yan sa RA 6713 ata yun. Well, ang nangyayari kasi dun, ang nangyayari kasi, ang tawag dito ko yung EB, kapag ako kunwari nag-present ka ng nag-divest naman ako ng interest eh. O anong unethical dun? Ganun yung sasabihin nila. Tama nga eh. Ganun yung aanuhin nila. So, ako, I agree, no? There has to be a more serious evaluation of conflict of interest sa Pilipinas. For example, eto, let's start with offshore accounts. If you are holding a national position, senator at saka justice, Supreme Court justice, and if you are President of the Philippines and Vice President of the Philippines, yan yung mga national positions na yan. You should be obliged to reveal all of your offshore accounts. Kasi para malaman natin, putang ina, kaya mo pala pinupush yung agenda ng US, madami mo palang assets dyan eh. Diba? Pero, diba? And then not just simple divestment. Yung dinivest mo na interest sa isang business or isang kumpanya should be traced up to the third or fourth layer of that divestment. Na parang hindi mo yan binigay sa second cousin mo para second cousin mo or sa dami corporation ng kapatid ng asawa mo, di ba? Kasi as it stands now, simple divestment lang. Yung iba nga, dinadivest nila, Joey, doon lang sa asawa nila eh. True! Diba? Sino dinadivest? Asawa ko. Pagkatapos, pag sinubmit mo yung paper na wala na sa'yo yung interest, na wala na yung shareholdings, nag-comply na ako diba? Diba? Buisit yan. Ayun. So, I think that's a very serious, that's a very good point na we really need to take seriously yung mga conflict of interest. Ang problem currently, we're not really, our system do not really demand serious scrutiny of conflict of interest. Yung hindi mo pera yan nga lang, Joey, wala nang nag-pick up yung MOOE na yan. Ayun, ang bonggang conflict of interest. Diba? Ayun. Anyway, Raton, meron ka gusto idagdag? Oo, guys, good evening. Galing pa ako work. Pero ang pinakamasakit na nakita ko lately sa social media, alam niyo yung ramp sa overpass yata yun na feature ng GMA. Yung sinare ko ni yung sinare. Parang natatawa ko na naaawa at the same time kasi yung natatawa ko sa performance ng government na to na ganito ba kayo mag-allocate ng kahit budget man lang kahit to be fair Raten, yung mga PWD facility sa mga required kasi yan required yan, and yung problem na ito has been going on ever since na naging requirement yung mga PWD facilities na yan. Nobody is really taking it seriously. That's the problem. Yun nga, Ma'am Joy, kasi based doon sa kahit siguro sabihin na lang nating distortion yun ng angle ng pagkakuha. Pero nakita ko kasi na sinubukan ng isang PWD tapos binidyohan ng GMA. Parang like ang dadagaling ka na sa impyerno no? Shoot kasi. Parang ang safety, parang afterthought na lang yung safety Sa kanila, may nagawa lang ramp, madaanan lang ng malaking gulong ng wheelchair, okay na. Pero hindi nila in-adjust yung angle, yung effort ng aakyat dun. Hindi naman automated mga wheelchair ng mga tao sa Pinas sa totoo lang.
Ka Mm. tutulakin nila yon na either mag-isa or may pamilya, pero imagine ninyo parang Mm. papahirapan ka pa. Sana dapat ano, sana dapat at least may dalawang option, either may elevator or may ramp. Kasi example 'pag hindi gumana ang elevator. Pero sana naman, gawan nila ng konsiderasyon yung mga ano, yung mga kahit gumagamit lang ng ano, wheelchair. Kasi hindi hindi kasi gano'n kadali ang buhay sa kanila, eh. Do'n ako natamaan, pero ang sa akin lang kapag siguro naging acceptable 'yun sa tao, baka ipagmayabang pa 'yun ng government, kasi gano'n sila ka-ano, gano'n sila ka-desperate na i-overlap yung mga issues. Like parang nilalaro lang Mm. tayo sa palad nila. Tsaka Mm. idagdag ko lang yung ano, yung sa mga government officials about sa conflict of interest. 'Di ba meron naman tayong mga code of conduct? Kaso yung code of conduct parang hindi siniseryoso ng even ng legislative. Meron silang mga Kasi code hindi of naman talaga siya mahigpit. yun Yun nga, nga yung and explain ko kanina. Kapagka kunwari yung mga ang alam mo ang kailangan mo lang gawin kapag may conflict of interest, kailangan mo lang i-reveal yung conflict of interest. yun nga. Isa-isahin. Pagkatapos kapagka may direct conflict, kailangan ka mag-divest. Yun lang yung kailangan mong gawin. Oo, yung mga SALN like dine-declare nila, may mga pawagay-wagay pa ng mga papel na nag-file naman kami tapos nag-digress na kami ng mga ano na ano Mm. walang conflict ganyan. Pero ano kasi parang I find it very dishonorable sa mga public officials kasi you are selected to represent something, to fulfill the role, to represent the office and to represent the people that office serves. Tapos ganito lang yung isusukli nyo na parang ipapaikot nyo lang yung constituents nyo of a lame excuse, of a red Mm. tape, or a hidden agenda, pushing a narrative na ano, ikaw lang magbe-benefit at the end of the day. I find it Mm. like makakatulog pa ba tong mga tao na to na they still linger to this kind of very rubbish behavior ba na parang hindi ko masikmura na isip kasi ako I work in healthcare and never akong never akong mag-imagine na I will push my Patience interest ka na first before my patients. Oo. Kasi kahit madugong-madugo sa ED, minsan afterthought ko na lang na nakapag-break ba ako, nakapag-toilet ba ako. Minsan nga natatapos ko yung 8 hours na hindi man lang ako nakapunta ng banyo. Pero Mm. it goes to show how focused you are sa ginagawa mo. I'm not saying that they will bleed or they would need to really, die a hero. Pero sa akin lang man, put more thought into the service that they need to pay us back. Kasi Oo. again, ang dami kong nakikita sa Facebook, we demand a refund dun sa ano. Imagine mo nag-day off ang president for SONA. Oh Mm. my God. I find it very unprofessional kasi you still have representation kasi ikaw yung commander-in-chief eh. You can never Oo. have a day off technically. Although Mm. may ano lang, formality na day off mo yung Saturday, Sunday kasi walang government offices. Pero Oo. you should never have a day off. You should never brandish that day off. And Oo. yung PCO, Wala. ang tanga-tanga, nagsabi pa na, nag-day off ang president kasi he's preparing SONA, he's got it all covered. I mean, that's a total BS sa totoo lang. Kaya ano Talaga? Sinabi nila yon day off? meron ako nabasa sa ano, hindi ko Ganun na ba? maano. Putang ina talaga tong Presidential Communications Office. Kaya Nag-share puntahan nga natin yan. Ayoko palampasin yan. na-share ko yata tapos nag-comment ako na weak. Kung ganun, Rotten Coffee, hindi lang unprofessional yan. Abnormal na yan. Ay, totoo lang. Doon ko na anong klaseng president Hindi na to? normal yung pag-iisip yan. Oo, 'di ba? Like nag-prepare ka, magde-day off ka ng one day para ano. So, parang ang dating tuloy na ginagawa mo from scratch yung speech mo sa SONA. Kasi ba't ka kailangan mag-day off? Ba't mo kailangan i-set aside yung mga other functions mo? Just for this fucking SONA. Sorry sa language Doon ako na parang nakaka-insulto na talaga to. Like parang lantaran na yung pag sa atin, balewala sa atin. Na ang tingin sa atin parang ang bobobo nating mga tao. Doon ako na-insulto talaga. Oo. Grabe talaga Hanapin yung natin yan. amas. Hanapin natin yan. Grabe Asan talaga yun? yung amas nila, Rotten Coffee. So talagang amas lang yan. Buti na-share ko yan, Ma'am Joy, kasi akala ko nasa hindi mo pera yan, nasa circular. Hindi pa verified pero nakita ko talaga may snippet or may info picture na yun yung quote-unquote ng isang PCO representative. Day off, Day off Day daw. off The president talaga? has got it all covered. Hindi ko ma-verbatim. The president has got it covered. That's why he's taking a day off in preparation for the SONA. Sabi ko, what the? Parang tumaas yung yung blood pressure ko pagka ko, Si, He got it si covered? former He got it covered, tapos mag-day off lang. yun, yun nga very very contradicting statements ba? Yung parang sabi ko pang bangag talaga tong government na to. Ba't Nakakahawa pala talaga yung bangag. Akala ko yung tangina.
Kaya nga sila, 'di ba? Sila Mother Dragon, sabi nila, state of no achievement, state of the Nakaw address. Kaya ganun na lang yung pag-ridicule ng mga tao kasi wala Yeah. talaga silang something concrete na Oo. may-measure State ba. State of Ay, no send mo naman sa akin yung day off na yan. Tangina. Madam, Sige. nasa parang nasa Philippine News Agency nakita ko, but Oh, yun. it's about wala siyang engagement noong Oh, yun, July yun, yun. 17. Sadya daw yun. Sinadya na walang engagement because he's finalizing his state of no achievement. Oh, yun. Yun. Seryoso? Teka. Kaya One day nga ago, na-share ko yun madam. sa profile ko, sabi ko weak. Napaka-weak ng brain cell ng hayop na to. Tangina. Grabe. Search ko na lang. Day off? Day off? May mention talaga yung day off na word? Parang hold off engagements yata yun. Yun yung exact term. Pero na-share daw sa wall ni Sas. Yun yung sabi. Sige. Grabe, no? Tinatapon off-city yung mga mahihirap. Presidente nag-day off dahil may Ito! Diba? Ano ba? Ito, presidential communication. The president Sema- is on top of his SONA and is in the process of finalizing his speech. He has no engagement today because he is preparing for SONA. Putang ina. Share screen mo nga, Joey. Share screen mo nga. Ay, di pala ako naka-share screen with. Sabi ko sa inyo guys, sabi ko putsa, grabe, it comes to mind yung alam mo yung dati yung 2016 na presidential debate, Ito. yung si tinanong ni former President Duterte si Grace Poe. Grace Di mo? ba? The readiness of a commander-in-chief in any abrupt instance na may conflict. Tapos ito, no engagement. Mm-mm. July 17 at 4. So, okay. So the post or the report sa Philstar is at 4:42 p.m. So most probably yung PCO na nag-ano diyan siguro nag-post diyan around 1 or 2 o'clock p.m. So wow. So July 17. Unfucking believable. Ito yung araw na ito yung araw na sumabog yung walkout. Yes. Yeah. Oh yes. I remember. Tapos yun din ata yung Benguet, yung rice terraces na nag ano na nga. The Sumipa. Benguet was weekend before that. It Yes, was the weekend before that. Yes. Ayun. And then At saka yung Taylor Swift red. Taylor Ayun. Swift. Yes. Diyos me. Baka naman kailangan niya ng day off kasi umiiyak siya sa sulok. Bakit ganito? Or baka kinabahan kasi sabi ni VP mismo na yung mga reasons niya kung bakit siya nag-resign needs to Personal. sit down with the president. Needs to sit down with the press. Ang context nun is tinatanong kasi siya about the reasons. So ang sabi ni Inday doon sa press, we need a sit down. Meaning, we need Nagkabuhol-buhol. she needs to sit down with all the press for a longer period of time to explain kasi nga raw na marami na daw tapos hindi pwede ma-explain sa isang ambush interview. Yan ang pagkaintindi ko kasi ni-review namin ni John kanina yan kasi it was done in Bisaya. Well, not Bisaya, part of it was Bisaya but it was in Tagalog as well. So yun. Buhol-buhol na daw eh. Pero ito, something that yung nag-stuck sa akin nung sanabi niya kanina was yung tinanong siya about kay Lisa Marcos na walang kinalaman si First Lady. Nireview talaga namin yun. Tingnan mo sa SMNI. Nasa SMNI news yan na Facebook. Yun ang share screen namin kanina ni John. Sige. Tingnan mo yun. Kasi hindi ko napanood ng buo kasi yun Ang napanood ko lang yung okay. sinabi niya na hindi ako mag-explain. Hindi niya kailangan mag-explain doon sa designated survivor na May iba yun. Yun yung una. Iba pa, okay. Kasi yung explanation nasa Cebu siya noon eh. Etong isa ngayon doon sa turnover ng kanyang post kanina with Senator Angara. I see. Baba mo pa. Kasi yun video interview, nakabarong si Inday noon eh. Okay. Nakabarong. Na parang Ito. Hindi. Baba pa. Parang siya parang real. Sa reels yata, madam. Parang real. Baka nasa videos lang. Or videos lang. Uh-huh. Kasi ito sa very short video. Ambush interview yun eh. Nasa eskwela siya eh. Nasa parang public school.
Baba pa dyan. Anahin na natin dito sa wait lang ha. Sige. Maganda kasi yung ano, Joey. Maganda yung panoorin eh. Kasi Oo. talagang, it was very packed. Talagang, Eto, pagpapalit ng eto? hindi, hindi. hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Baba mo pa konti. Baba mo pa. Kasi umaga yun. 7 hours ago na yata yun eh. Ito. Ito. Yung 12 hours ago. Yung isa, Ito, Joey, ito. yung may maraming microphone. Ayan. Yan. any comment? Ito. Okay, wait. Yan. Any comment? For another cabinet post. Hindi napiligan ako ng Pangulo, ma'am. Nag-serve ako ba for other cabinet post? Hindi na ako mag-serve in another cabinet post sa Marcos administration. Any comment? Yan, hindi na ako magsaserve sa any cabinet post. Yes. Yung- yan. Tapos yung dugtong yan, yun maganda. May isa pa, madam. Hindi isa pa. Dugtong. Yan. I-play mo yan, Joey. Joey, i-play mo pa yun. Hindi pa yun natapos. Ito. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, maybe now know why you resigned in the first place as Deputy Secretary. I mean, can we know why you resigned? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano GC? Anong GC? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago umayag at umabong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May kinalaman po ba si First Lady sa pag-resign niyo po sa DepEd? Haba siya na kwento and we will need a sit down. Ma'am, Hindi ka ba ma'am? Ma'am, Politically motivated motiv- decision? Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, Halo-halo. oo. pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito? No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Understood. Oo. Tama ka, Sir Ibi. Oo. Guys, Baka yan yung mangyayari sa weekend. Yeah. So, Hindi. Tino. Ay. ano lang sir, Ibi, pa-squeeze lang ha. Ang Sige. ano ko lang doon is there was one powerful phrase doon. Yung ni-refer ni Inday Sara back yung pinag-usapan nila in terms of personal clash between yung bago pumayag si Inday Sara to run as Vice President. It's a very big red flag. Kasi Yun ang doon mo pinaka-message. malalaman na may usap talaga before nag-campaign period. Tapos ngayon, push comes to shove, iniwan talaga si Inday Sara. She was thrown out of the bus. So yun yung Rotten coffee. pinakamasakit. Rotten coffee. I will have to add to that, no? To put Mhm. context. Ang sabi ni Inday, merong maraming rason. Base na doon is may personal, yung Personal. pinag-usapan nila Mm-mm. before siya nag-agree to run as Vice President. Mm-mm. Pero meron ding sa trabaho at para sa bayan. Yung para Yes. sa bayan na yun, talagang yun ang talagang para sa akin is really The most compelling explosive. reason. Explosive. Oo. Explosive. Policy na yan eh. Kung ano Kasi yun, pali- kung ano yun. Oo. Kasi policy na yan papunta eh. Kasi 'di ba may mga instructions from the chief of command na hindi kayang gampanan ni former secretary. Kaya doon ako na it start off as a personal kasi meron naman talagang sa politics, hindi naman talaga smooth sailing ang politics. Pero it turns out ngayon lumalabas na yung mga pigsa ba na dati it's just a fever, ngayon lumalabas na yung symptoms talaga na even the masses can palpate na yun, meron talaga, there's something really fucked up going on in this government. Pero, ayun. Yun Anyway, nga. binibining meron kang gustong idagdag? Hmm. Balitaan mo kami dyan sa Land Down Under. Uy, magkakadayawan ako ha! Ay, see you, madam. Oo, Next hanapin month. naman ako ng parinig ng bahay. Mga isang buwan. Ma'am, November pa ako uuwi. Ano ba yan? Uwi ka na. Makakauwi na. Oo. Anyway, yung sa statement lang ni VP, yung kasi, baka ibubulgar niya yan one of these days when maybe it might happen before the SONA or on the day sa SONA mismo. I don't know. Yun lang yung kakaka namin sa office. Kasi, effect. I really hope she does that. Kasi, yan accountability niya sa mga tao eh. And then, effective naman yung resignation niya today. She's no longer part of the cabinet. She's no longer the Deputy Secretary. Baka within this weekend, may mangyayari talaga na,
would overshadow the SONA. And Don't forget, Inday said we need a sit down. yes, So abangan natin when she sits down with the media. tell all yan, sir. Tell all. Gagawin yang ample time na merong allowance na from the separation of the office. Kasi mukhang unprofessional kasi walang delikadesa ba kung ilalapit niya ng malapit doon sa separation time. Kagaya nila Attorney Trix, hindi pa sila nagsabi before kasi it sounds really good. May real motive na hindi paninira eh. Yun yung ko. Malapit na din kasi file ng COC eh. Oo. We need to draw the Saan line. yan? Oo. Teka, punta na tayo dito. Kasi ito, gusto ko talagang I want to show to everyone how shallow this administration is. Tatalan dyan kayo. Sige, mag-react kayo dito sa... Di ba merong hashtag salamat PBBM? Pinapauso yun ng 31 million. Yung parang, oy, good news tayo kay BBM. Tapos yung slightest provocation na magpasalamat. Talaga salamat BBM, sila ng salamat PBBM. Ayan. So ngayon, ano yung mga pinagpapasalamat ng mga Ensay Bobo kay BBM? Ayan. Eto. Ayuda. Ayuda. Ayuda na naman. Salamat BBM. Ayuda na naman. Ayuda na naman. Okay. Eto. Ayan, nagpapamigay ng ayuda. Tangina. Diyos me. Enjoy, guys. BBM Youth Movement. Ano pinagpapasalamat nila? Pangarap. Ma'am. Ang akin, nagpapasalamat sila dahil sa pangarap ni BBM na umunlad. Ito. Guys, meron sana magpapasalamat eh. Salamat PBBM dahil nagmahal na ng terminal fee ang NAIA. Tangina mo. Buisit. may surot, may peste, tapos nagtaas ng terminal fee. Diyos ko Lord. Kahit walang aircon. Oo. Nagpapaypay ang pasahero dun. Diyos ko Lord. What a very embarrassing airport. Diyos ko Lord. Grabe, no? Ito, BBM Youth, nagpapasalamat sa kanya ng talumpati sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa magsasaka. Puta, ayuda na naman! Grabe. Salamat pa rin! Wow. Andog ni PBBM sa mga taga-Palawan. Ayuda. Ayuda na naman! Diyos me! Takina ginagawang accessories ng mga yung mga IPs. Ginawang advertisement collateral, Tingnan mo. Oo. Kakahiya talaga tong gobyerno na to. Patuloy ang pag-iikot upang mag-abot ng tulong first hand sa mga kababayan natin. Ako seeing those photos, tapos yung mga indigent tinanggalan ng lupa doon sa Boracay, mas yung the latter ang nagre-resonate sa akin, hindi yung tulong na yan. Kasi tinanggalan yun ng lupa. Totoo. Lord. Diba? Totoo. Okay. Nakakaloka. Tapos ito kasing page na to, parang nangungupal ng mga DDS vloggers. Tapos meron silang pasalamat. I mean, this is how they are going to fool people, no? To fool everyone. Ayan, IMF, Philippines growth fastest in ASEAN, second in Asia. Hashtag salamat PBBM. Full details here. Di ba salamat PBBM? Kasi ganyan yung nila itong mga bayaran na to. Ganyan yung may hashtag. May hashtag salamat PBBM. Ganyan. So, alam mo na parang ang intention talaga nila is to mag-propagate ng information na thankful ang citizenry kay BBM, ganyan-ganyan. So, ito nagpapasalamat na sinabi raw ng IMF that Philippines grows fastest in ASEAN, second in Asia. Okay. Ayan. Pagkatapos, if you're going to click the link, the link is not talking about the Philippines being the fastest economy. It is expected to be the fastest economy. Okay? So, outlook lang to. Hindi to, wala pang karne yan. Hindi pa nangyayari yan. Okay? Hindi pa nangyayari yan. And by the way, okay? Ang outlook po ay nakabase sa mga criteria ng mga financial institution. Okay? So, ibig sabihin, ang Pilipinas, nung sinabi ng IMF na 6% ang growth natin, main reason dyan is because we really have a huge room for growth. Okay? Kumpara dun sa mga kapitbahay natin. Hi, Prof. Batu! Hello! Magandang gabi po. Hi, Prof.
Parang Ayun. forecast lang ba? Forecast lang. Oo, forecast lang yan. At saka yung forecast na yan, nakabase yan dun sa peculiar na mga criteria na meron yung bansa mo, gano'n. Mm. So ngayon, hindi tayo pare-parehas ng ibang bansa. Like for example, yung growth, yung room for growth ng mga ano natin, ng mga kapitbahay natin, mas mabababa. Mainly because mas developed na kasi sila kaysa sa atin eh. True. Kaya yung room for growth nila mas maliit na kumpara sa atin, gano'n. But anyway, ang sinasabi nila, nagpapasalamat daw kasi fastest daw tayo in Asia. Okay. In 2023, ganyan rin ang outlook sa growth, ang growth sa Pilipinas. Actually, last year ang sabi 6% yung growth natin eh. Best in Southeast Asian. Ganun din. Ganun din ang sinasabi. Anong nangyari? Mm. We actually did not live to that expectations kasi yung GDP natin was only 5.6. 5.7. Yes, for Ah, the 5.6, yeah, entire 2023. For the entire 2023, it's only 5.6. So what does that mean? Ibig sabihin, yung finorcast ng mga financial institution, nag-underperform tayo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may something wrong with the leadership. Kasi ang nakitang potential ng mga financial institution, 6%, pero ang na-deliver ng government natin, 5.6 lang. Ma'am Joy, Diba? can I add a concrete example? Yun na kasi yung mga steps na ginawa ni former president nung nag-desaturate na siya sa telco. Kasi yun na yun eh, areas for investment na yun eh. 'Di ba na may papasok ng mga third players, fourth players. Yun na yung nakita ng financial institution na as very key areas for growth. Kaso, dahil nagpalit ng leadership, meron na namang policy change, bumalik na naman ang mga red tapes. So, it becomes obstructive na ngayon to enable those opportunities. Oh. That's exactly the the point I am driving at. Na yung potential natin in-squander nito ni BBM precisely because hindi niya makontrol yung mga factors na yan. 'Di ba? Na hindi niya ma-reconcile yung continuity sa policy, hindi niya makontrol yung corruption and whatnot, ganyan. Then what exactly are you thinking this president for? Hindi nga niya ma-live yung expectations ng mga financial institution eh. Hindi niya nga ma-translate into action yung mga expectations ng mga financial institutions sa atin. Wina-waste niya ang potential natin. Di ba? Joey. Yes, yeah. Yeah, I hate to I cannot agree with that forecast. Kasi in May of this year, BSP mismo nagpalabas ng forecast that in the next 2 years, our growth targets will not be hit until the end of 2025. So, bakit ang IMF may ganong evaluation? Samantalang may conflicting may conflicting forecast pa pala. Conflicting forecast. BSP na yan mismo ang nag-forecast. We will not be able to hit our growth targets in the next 2 years. And then suddenly, IMF is now painting a positive picture na we will be the second fastest growing economy in Asia just because, Joey, 2 weeks ago, I've learned that American investors are being invited into the Maharlika Investment Fund. Diba? So, kasi, Kuya Elmer, it's a matter of perspective eh. So, merong camera lens looking at from the outside and meron naman from the inside. Ako I'm forced to believe the inside is more worrisome than the outside. Kasi potential pa lang yun eh, potential for growth. Pero yung inside, we can now see the internal rubble na meron talagang parang may cancer sa loob kasi it's draining out whatever we can grow as a nation. Pwede sumingit? Hi, Prof! Good morning, Prof! Kamusta na kayo? Nice to have you, Prof! Nakikinig kasi ako yung economy yung pinag-uusapan. Putangin na yung mga vlogger ni Marcos, puro sinungaling kayo. Putangin na nyo. O bakit? Isa-isahin natin ha. Ito preview ng aking ipe-present sa SMNI sa Lunes. Kaya bibigyan ko na kayo ng preview. Yun. Ni Ibi kanina at ni Joey, yung growth rate ng GDP, nasa 5.6, tama yun. Ang target nila 6 to 7%. Hindi nila natin yun. So bagsak na ha. Pass fail lang tayo dito. So fail. Yung headline inflation, yung pangkalahatang inflation. Ang target, by the way, ang basehan ko ng target dito mga kababayan, yung Philippine Development Plan mismo. So kung ako sa inyo, search niyo yung Philippine Development Plan ng NEDA. Kasi doon nakabase yun eh. To be specific, yan yung Philippine Development Plan from 2023 to 2028. So nakalagay doon yung taon-taon na target nila. Yung headline inflation was 2.5 to 4.5%. Ang actual na natin na inflation ng 2023, 6.6%. Detail na naman. O ito pa, naglagay din sila ng target sa food inflation. Yung food inflation was 2.5 to 4.5% ang target. Anong lumabas? Halos 8% yung food inflation. Di ba? Ito pa. Marami pa. Tatlo na tayo na fail ha. Ika-apat. Yung gross national income per capita, ang target nila was $4,130.
to $4,203. Anong lumabas? $3,725 GNI per capita. Below target. O ano, fail na naman tayo. Ano, 4 na. O, ito pa, panlima, kahirapan, poverty incidence, yung porsyento ng mga kababayang mahihirap. Ang target ng plan nila was 16%. Anong lumabas? 22.4% tumataginting. Parang isa sa 5. Isa sa 5 Pilipino mahirap. Oo. Ito pa. Di ba, bigay sila ng bigay ng ayuda, para silang hindi nauubusan ng pera. O ano ngayon ang budget deficit to GDP ratio natin? Ang target nila 6.1%. Ang lumabas noong 2023, 6.2%. O ano, fail na naman. So 6 na. Di ba? 0 out of 6 na. May mga pumasa naman. meron. Yung unemployment. So yung unemployment, ang target nila was 5.3 to 6.4. Ang lumabas 4.3. So okay, pasado. Pero may issue sa quality. So ano to kumbaga kasi Prof, yung employment rate, di ba yan ang laging pinagbibintangan na yun? Yan kasi yung pinakamadaling i-manipulate na number Oo, kasi ano yan ang definition kasi natin ng unemployment, Joey. Halimbawa, ikaw ay naghahanap ng trabaho, part ka pa rin ng labor force. So part ka pa rin nun. Kapag ka nag-give up ka na maghanap ng trabaho, gurgur ka na, wala ka na doon sa labor. Hindi ka nakasama sa number. Oo. So kaya tama ka, kaya based sa definition na mamanipula yan. No? Pero ang pinaka-main issue kasi sa unemployment, yung kalidad ng trabaho na nalikha. Underemployment. Right. So the fact na maraming mahihirap, the fact na maraming nagsabi na gugutom, that reflects sa quality ng trabaho na nililikha. Kasi if the economy is churning out jobs, but then people are saying that nahihirapan kami, ibig sabihin mababang sahod ng mga trabaho na nililikha. Walang kwenta yung mga trabaho. Di ba? So yun. Ito pa. Pamigay sila ng ayuda. Kung saan nila finifinansyan? Mangungutang. Ang target nila na debt to GDP ratio natin is 60 to 62% ng GDP. Anong meron tayo ngayon? Nasa 60.2%. Pasok sa target pero mataas pa rin to. Kaya ang bigay ko dito, conditional pass. Diba? Kasi nga, dapat kumababa pa sa 60%. Dapat binababa nila yan ng 60% yung debt to GDP ratio. So nakailan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung ako magpa-exam, 8 tanong. Ang nasagot lang na tama is 1 out of 8. Conditional pa. Ang bait mo naman ang bait mo naman na so ano yung total nito, Prof? Ano yung total grade nito? Kumbaga anong grade niya sa class card? Kumbaga sa kasi ganito dito sa amin sa Canada, ang passing dito 50%, hindi ba? So kung 1 out of 13% out of 100%, bagsak ko. Hindi ba? Kaya nga kapag may magtatanong sa akin, Prof, anong rating bibigay mo? Sa Lunes ito ibibigay natin mga rating. Binigyan ko na kayo ng preview ha. Anong oras ka, Doc? Hindi ko pa alam kung anong oras kung anong oras nila ako yung pasok, hindi ko pa alam. No? Pero may mga papakita kasi ako mga charts dito. No? Halimbawa, yung net foreign direct investment. Makikita natin talagang tuloy-tuloy na bumababa yung investment. Nakakabahala ito. At yung meron akong data ng investment pledges versus actual realized investment. Ayan, meron ako niyan. Kasi di ba pinagayabang nila yung mga pledges na yan. Meron akong data. At saka tourist arrivals. At saka exchange rate. Yan. So medyo maganda-ganda yung analysis natin sa Lunes niyan. Ayan, abangan natin yan. At saka Joey, pwede ko bang i-plug muna yung mga isog rally natin? Yes, Prof. Oo. Doon sa mga kababayan natin na nanonood, no, yung mga overseas Filipinos na nasa Greater Vancouver area, at saka yung ating mga kababayan at mga supporters at mga allies natin, na nasa Washington State, nakabila lang yan, nasa Seattle area, magkakaroon po tayo ng Maisog Rally sa Vancouver. Kontakin niyo po yung Maisog Canada Vancouver Facebook page for details. Magpa-register po kayo doon para meron po kayong pwesto. At ang pagkakaalam ko po, makakasama natin si Harry Roque at merong isang special guest. Yan. At saka sa Sabado na po yan, sa 20, from 5 to 9 p.m. Dadalo po ako doon. Siyempre, nandun po ako. Prof! Ha? Sana umabot yung t-shirt. Aabot yan. Either way, meron akong Maisog t-shirt. So, either way. Ayan. Prof, pwede pa silip sa tourist arrivals lang, Prof? Bago ko pakita sa iyo yung tourist, bago ko sabihin yung tourist arrival, ang pinagtataka ko, why does the president still keep Secretary Frasco around? Putang ina, parang cruise yan sa Kalbaryo Alam mo yun, Frasco, napakalaking cruise yan, dala-dala mo yan, papakuhin ka na sa cruise. Frasco, I have to really say this, because Secretary Frasco has been involved in many controversies from the get-go. Mula umpisa Love the Philippines.
Oo, the Philippines, tapos yung mga video, yung video ng mga promotion, hindi ba? Ito kasi sinasabi ni EB, no, na preview ng data. Ito lang masasabi ko, EB, hindi pa natin na-reach yung level ng tourist arrivals natin compared nung bago mag-pandemic. So, at ang aking worry is yung meron na rin akong preliminary data for 2024. If the trend would continue, hindi pa rin natin maaabot. Diba? So, I've read kasi Prof yung parang may forecast yung BMI research under Fitch na parang 6.6 million lang ata. Oo. Medyo Wala, kasi 8 million tayo eh. Which is about 71% recovery rate lang daw pre-pandemic. And our neighbors are almost 100% fully recovered na. Yeah. Actually, ano ang tawag dito? Meron akong content niyan eh, yung rate of recovery natin, yung number of arrivals na na-recover natin. I think I posted it earlier this year. At that time, yung data shows na yung mga kapitbahay natin nasa 80% levels na ng recovery. Yeah. Pagkatapos yung Pilipinas, wala pa sa as in tayo yung pinakamababa yung rate of recovery Yeah. pagdating sa Guys, tourist arrival. We are meron not doing kasing- something talaga. Meron kasing aside sa katangahan ng tourism secretary natin, meron din kasing statistic warning na sinabi yung US about tourists na ang Manila na flag na as risky spot for tourists. So paano tayo makakamit sa ating quota na recovery? Hindi talaga siya smooth sailing kasi meron mga factors na ganoon, tas meron tayong naiya na Diyos ko Lord, I don't want to get started. Sorry Doc, I have to add yung nag-issue ng warning, yung collective West countries, Australia, US, and EU. Tapos si Cristina Frasco is spending so much money promoting Philippine tourism in those areas. In those areas, massive failure. Talagang wala lang tapos sa lahat. Oh my God! What Lord. Massive fail. Mag-resign ka na, Christina! Ito yung modern version ng epic fail eh. Tapos sabi may nag-chat sa akin, kaibigan ko, galing Australia, gusto nang pumunta dito sa Pilipinas. Alam mo, Prof, alam nyo guys, nagdoble yung kanyang travel insurance because of the travel advisory. Nagdoble yung premium niya. May question lang po, no? Yung dun sa tourism advisor niyan, is it because of the conflict sa West Philippine Sea? Parang ganun. Okay. So clearly, i-connect ako to ngayon sa foreign policy natin na hindi konektado sa development policy. Kung babasahin po ninyo yung Philippine Development Plan, okay? I-map ninyo yung nandun sa plan versus dun sa foreign policy natin. Kung tugma. Kumbaga, challenge ko to kay Secretary Balisacan, Secretary, maybe nakikinig ka dito, Secretary, kausapin mo si Secretary Manalo. Mag-matching kayong dalawa. I-match ninyo yung isa-isa yung nasa Philippine Development Plan kung may tutugma dun sa foreign policy plan. Dahil sa aking analysis, wala. Hindi tugma yung foreign policy objectives natin doon sa development objectives ng ating bansa. Hindi harmonized, dapat harmonized yan. Hindi ba? So, yun, kaya makikita niyo na disjoint yung dysfunctional yung gobyerno kasi may kanya-kanya silang mundo. Si Prasco may sariling mundo. Si Balisacan may sariling mundo. Si Manalo may sariling bubble. Yung defense may sariling bubble. Sige po, may sariling. Yeah, that's right. May sariling agenda. Gusto na mag-gera ni Gibo. So diyan makikita na yung leadership mismo, kasi dapat nakasentro diyan si Pangulong BBM. Siya yung nasa sentro niyan lahat. Dapat yan, niya yan hawak niya yan Makikita mo na sila may kanya-kanyang may kanya-kanyang gustong mangyari. At yung kanilang mga objectives hindi nag-aalay. That is a problem. Nag-day off ka bago maka-formulate ng SONA. Wait lang Rotten. The security risk the security risk advisory, yung Philippines being named as a risky city, top 5 to out of the 60 international cities. Ang mga criteria daw is yung natural disaster, personal security, at saka health security. Ayan. Yung tatlong yun. So, high natural disaster risk, very high personal security risk, very high health security risk. So, yung personal security risk, I think dyan na yung law and order at saka yung dispute Kasi kung titingnan mo yung 1 to 4, number 5 yung Manila. Alam mo yung 1 to 4? Karachi in Pakistan. Myanmar. Caracas, Venezuela. Lagos, Nigeria. Mga magugulo talaga. We are in good company, Ibi. Wait, teka muna, Joey. I want to take this opportunity rin para pag-usapan yung Maharlika Fund.
Yes, It's a long overdue conversation. Yes, Doc. I would love to hear, Doc. Putang ina, isa ako sa mga supporter ng Maharlika Fund. Okay? Itinaya ko reputasyon ko para sa putang ina Maharlika Fund na yan. Kasama ako dyan. Actually, alam mo, sa mga economists nung 2 years ago, no, ako na lang yung pinaka-vocal talaga na in favor. Actually, may mga kasama ako na in favor, pero hindi sila vocal. Mga economists dyan sa Pilipinas mismo na mga kaibigan ko. Kasi member ako ng mga asosasyon dyan ng mga economists. So, may mga kasamahan akong membro na alam ko, na sabi sila sa akin, in favor sila. Pero ayaw na namang salita kasi yung establishment economy sa Pilipinas, yung mga nasa UP Diliman, yung mga elitistang ekonomista dyan, they were all against that. Okay. Fast forward, kung anong bilis kung gaano kabilis ginawa ng Congress yan na maipasa yung Maharlika Investment Fund Act, siya din namang bagal ng Maharlika Fund. I-challenge ko kayo lahat na nakikinig dito at lahat ng nanonood, no? Lahat ng mga team replay. I-google ninyo kung mahahanap ninyo ang physical address ng Maharlika Investment Fund. Challenge ko yan. Then Dr. Bago challenge. Ano? Google ninyo kung may mahahanap kayo ng physical address ng Maharlika Investment Fund. Dahil ako, ang tagal ko na naghahanap, wala akong makita. That's number 1. Number 2, puntahan ninyo yung website ng Maharlika Fund. Wala silang sariling bahay in terms of website. URL sila sa DOF. So makikita mo yung parang maharlika.dof. Parang yung kanilang domain konektado sa DOF. Kumuha na sila ng pera mula sa DBP. Kumuha na sila ng pera mula sa Land Bank. Hanggang ngayon, wala pa rin silang opisina. Ano yung work from home? Tapos na yung pandemya eh. Tapos na yung pandemya, work from home pa rin. Ito pa. Kaya daw bumabagal. Ito, hindi ako nagsasabi nito. Ayon to sa Philippine Star. Hindi ako tayo dyan. Philippine Star ang source ko nito. Sabi dun sa ulat, na kaya daw parang bumabagal yung implementing, yung pagtakbo ng fund, is that yung daw CEO, humihingi daw ng 2.5 million a month. Oo. So, kumbaga, nini-negotiate pa yung salary para, alam mo yan, para umandar yung fund, pero dahil doon, kaya hindi umandar. So, that's another. Another is yung pagpunta ni First Lady sa Dubai. Kasama yung CEO ng Maharlika Fund. So, ang issue dyan is, okay, if they use public funds for that trip, they have to make a report as to what happened. Diba? Number 2, ano ba to si First Lady? Pinadala ba ito ni Pangulong Marcos doon to represent the government, to represent the fund? What was she doing there? Okay, anong ginawa niya doon? Anong goals ng trip? Kasi kung public funds yung ginamit dyan, results-based budgeting tayo Joey and ED. Pag sinabing results-based budgeting, kung tangin natin magagastos ka ng pera ng tao, kailangan may resulta. Correct. Ang ginawa nila doon, anong objective? So, walang objective. Diba? Wala. Ito pa. Under the Maharlika Investment Fund Act, they have to produce semestral reports. Yes. Pag semestral, ilan ba yung semestral? 2, di ba? Kaya na semester yan. Pag trimester, 3. Pag semestral, 2. So, ang assumption ko dyan, every 6 months may report sila. Kailan pa nabuo yung Maharlika Investment Corporation? Last year pa. So, at least, meron sanang isang semestral report na naibigay kay President. And the President, in turn, should make that report public because under the Santiago Principles, na kung saan sumusunod tong fund, they have to abide by transparency. Kailangan transparent sila dyan. Diba? So, isa yan sa mga sinasabi ko pa noon, dagdagan pa yung transparency. Yes, oo. Possible na makita ng taong bayan where the money went. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi piso Hindi 1,000, hindi 1 million. Billion, 500 billion, hindi ako nagkakamali ang capitalization ng Maharlika Fund. Diba? So, hanggang ngayon, walang report sa taong bayan. Kung saan yung pera. Diba? And that worries me a lot. Kasi they have to show kung saan nila dinala yun at kung anong klaseng investments. The other day, sorry Joey, go ahead. Finish your thoughts. The other day, I saw Consing dun sa show ni TP. Kasi meron sila ngayon na parang parang yung persona. Inaantay kong tanong ni TP kung nasaan ang address ng Maharlika Fund. TP never asked that question. Inaantay ko, TP, sagutin, tanungin muna si Consing kung nasaan ang physical. Saan ba ang opisina nito? Kasi kung gusto ko mag-apply ba? Mag-apply ako as a fund manager dyan. Ano yun? Paano ko mag-apply? Hindi ba? So, kumbaga, ito pa pala. Nung sabi nga ni Adrian Pascual, I feel for you, Prof. Bato. I feel for you too, my friend. Nung kino-conceptualize yung fund, pati mainstream media, interview ko na lumas pa nga ako sa ABS-CBN, kung saan. Sabi ko sa kanila, wag gawing Maharlika yung pangalan ng putang ng fund na yan. Kasi, tinan mo nangyari ngayon. Kung i-google mo Maharlika, sinong lalabas? Si Maharlika Buljakera. Tabunan. Jutang Ginemes. Kantis ng hindot itong mga to. Sinabi ko na,
Sinabi ko na yung wag nilang gawing Maharlika yung pangalan. Anong sabi ko kay Admar nung isang araw, minalas na yung Maharlika Fund. Kasi yung pangalan mismo yun eh. Ang suggestion ko nung araw, 2 years ago, Google it. I was on record. Philippine Strategic Investment Fund. Yun. Kasi ang nangyayari kasi ang kultura kasi ng politika sa Pilipinas, pag may mga programa na may mga naka-attach na pangalan, na-attach dun sa certain personalities, pagdating ng sumunod na administrasyon, kung iba na yun, ibahin yung pangalan or mawawala na yun. And I would recommend to Vice President Sara Duterte, when she becomes the next president, and hopefully she does, na i-fold muna yung Maharlika Fund na yan. I-fold yan. And then we have to go back to the drawing board and redesign this. Kasi unang-una, and again, some economists will still disagree with me on this, but I still believe na kailangan natin ng some sort of a bill na pwede natin gamitin eh. Di ba? Magagawa niya ng parang. Walang pinagkaiba yan mga kababayan dun sa mga taong na may utang, pero meron ka pa rin investment. Isa ko sa mga yun. Isa ko sa mga yun. May utang ako, pero nag-i-invest pa rin ako. Di ba? So kung mabibit ko yung interest dun sa pautang, dun sa returns na nakukuha ko sa investment ko, panalo pa rin ako. It's a good deal. But at the end of the day, that rests on prudent management of funds and transparent management. Ito nangyayari sa atin ngayon, ayon sa batas, they have to be transparent. Hanggang ngayon, walang report. Hindi sila transparent. Correct. Ito pala, challenge ko sa inyo mga kababayan. Yung Indonesia Investment Authority, dito pinattern yung Maharlika Fund. Kasi nung pumunta si BBM sa Indonesia, kinausap niya si Jojo Widodo. Doon niya tinanong, saan galing tong mga proyekto na to? Sabi ni Widodo sa kanya, galing ito sa Indonesia Investment Authority, INA. So, doon naisip ni BBM na, maganda pala na ganito na strategy. So, nung bumalik siya, sinasabi niya kumbaga, na-inspire siya. No? Na-inspire siya nung galing doon sa trip ng Indonesia. So, I think it may have informed yung konsepto ng fund. Here's the issue. Yung Indonesia Investment Authority, within its first year of operation, may putangin ng opisina na. Meron opisina. Kasi ang opisina ng Indonesia Investment Authority. Bakit itong sa atin? Putangin na tapos na yung pandemya, work from home. Anong araw dyan ngayon sa Pilipinas? Thursday? I believe today. Friday na. So Thursday, nag-meeting yung board ng Maharlika Fund. Ayon dun sa interview ni TP kay Consing nakarang araw. Kasi pinanood ko, I wasted 40 minutes of my life watching that interview. Hindi naman ibabalik yung 40 minutes na yun. Yung time machine na gagawin ko. I wasted 40 minutes of my time watching that interview. Ang sabi ni Consing doon, I think Thursday, nag-meeting sila at i-approve daw yung investment framework. Kaya naman, isang taong mahigit na ngayon pa i-approve yung investment framework. Hindi ba? Correct. I mean, I don't understand kung bakit. Nasa pamumuno yan eh. Kung si Marcos yan, sasabihin niyan, kung maayos yung namumuno, sasabihin niya, bilisan ninyo. I want targets done on these dates. Diba? Considering Prof, that when Maharlika Investment Fund, when it was still a bill and still debated in Congress, this was certified urgent by the BM. Okay? So, when a bill is certified as urgent, you expect na nakaabang na lahat yan dapat. May tao na, may ano na, ganyan-ganyan. Kung baga tatakbo na to kasi pag sinertify mong agent, ibig sabihin, iting-iting na ako i-implement yan. Kailangan ko yung batas na yan kasi I need to implement that right away. And this is really an example of the massive incompetence of this government. Kasi biruin mo, wow, talaga nag-certify ka pa ng bill pagkatapos nung na-certify at natapos at ano tayo nga, 'di ba? Nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng resources, nagsayang ka ng pera. I mean, yung perang nandyan habang billion, I think it's 70 billion, di ba? Nahawak nila ngayon, Prof, tama? Actually, Joey, we have to give it to the Congress in terms of efficiency. Nung sinabi ni PBBM na urgent, talagang pinaspas nila. Di ba? I give it to them. Prof, I have a question about Maharlika. Yes. Kasi nga, when Land Bank and DBP remitted the 25 billion and the 50 billion respectively as their share of the capitalization in September, by October, yung dalawang bangko asked for regulatory relief sa BSP because of their capital adequacy ratio went down of the authorized car. So, ang aking suspicion dyan, EB, basta tama ka, no? Ang aking suspicion dyan is gusto siguro makiusap ng mga bangko na hinay-hinay dun sa withdrawals. Kung mayroon namang funds na pwedeng i-allocate, kaya lang syempre, they also care about yung kanilang ratios. Kasi at the end of the day din, din sila, subject din sila sa rules ng central bank.
In fact, there was even a proposal to amend the rules to accommodate Kaya nga, them. Prof, the problem is this. Lahat ng mga board ng Maharlika represented by Yes. Land Bank BBP and the BSP, Yes. which means during the drafting of the IRR, they already knew that when these banks will remit, automatically bababa yung kanilang capital adequacy ratio na magva-violate na nga sa Banking sa ano rules. ng rules. Mm-mm. Oh, totoo yan. Tapos pinuwersa pa rin nila. So Oo. it's a case of being judge, jury, and the executioner all in one. Parang NTC yan sa SMA na yan. Actually, ano siya kuyang ano siya, medyo delikado siya dun sa financial, sa health nung financial institution. Kasi liquidity is, Yes. there is a certain rate of liquidity that all financial institution must maintain. Stricto yan, sobrang strict yan. And, they have to accommodate Maharlika Investment Fund na mas mababa sila dun sa required liquidity. Just to give way for Maharlika Investment Fund. Yung start pa lang niya medyo talagang shaky na yung shaky na yung pagkatapos yung pera binigay sa Maharlika. Hindi naman, I mean, is it moving? Yeah. Di ba nangyari doon sa pera natutulog? Di ba? Kaya nga, minalas na yan, sabi ko pangalan palang Maharlika na si Maharlika Boljaquera. Tinedya ko. Ako interesadong investor. So, halimbawa, isa ako dun sa mga Emirati, Doon pinuntahan Google ko. Nasa gitna, nasa tent ako sa disyerto, nag-google ako. Oh, I wanna find Maharlika. So, ginugol ko Maharlika. Ano pa si Maharlika? Kaya mga jutang gininis. Jutang gininis portfolio. Tapos nire-reveal lahat ng baho ng administration. Kaya nga, sa pangalan pa lang, mabaho na Hindi ba? Hindi si Maharlika, hindi yung taong Maharlika. Yung ginamit nila, may awareness na kagad Right. May bad vibes na. Doc, alam mo yun, ego yan I think they wanted to overwhelm Maharlika and they did not expect na sila ang na-overwhelm kay Maharlika. So kasi kung iniisip nila na parang hindi, talaga i-own namin yung name Maharlika para kami yun. Sino ba naman yan si Maharlika Boljaquera? But they weren't successful. Si Maharlika ang kumain sa kanila ng buong buo. Ito pa, Joey, AB. Alam mo, itong Maharlika and the government in general, napakahilig nila sa logo. Napakahilig nila sa mga logo na yan. Merong logo sila. Maharlika is the logo. Yes, yun ang first accomplishment. First accomplishment. Oo, tignan mo yung Tagcor, nagbago ng logo. Yung Love the Philippines, may kaagad, rebranding. BSP, merong bagong logo. Meron ba? Ito pa yung kukontakin ko yung mga taga-BSP friends ko diyan kung anong balita doon sa logo na yan. Kasi may mga tutubi din ako Alam mo ba, Joey, May mga tutubi din ako, na nasa mga iba't ibang sektor, Mga tutubing gato. Oo. Yung mga tutubi ko matataba, Yung mga tutubi na yan, nagme-message din sa akin, In fact, may kilala akong tutubi mismo na ka-appoint lang Yung tutubi na yan, naka-appoint lang, hindi siya dapat para doon sa pinag-appointan niya. Yun na lang mataas. Anyway, so yung Maharlika na yan, nagawa sila ng logo. So may logo lahat. Pero yung logo, makikita mo na kumbaga napakabilis nila sa mga ganyan, pero doon sa actual na konkretong mga dapat na mas importante, doon sila mabagal. Kagaya yung report na lang Hindi ba? Dapat may report na yan kung anong nangyayari. Kaya inaasahan ko sa Lunes, malamang sasabihin niya ni BBM yung tungkol sa Maharlika Fund. Mayroon siyang, natitiyak ko maglalaan siya ng few seconds to say something about the Maharlika Fund. Nakakabangan ko yan. Pero yung 40 minutes na interview ni TPK Consing, putangin na sayang talaga yung 40 minutes na yun. Sayang yun. Sana nanood na lang ako ng RNC, yung dito, yung pinapanood ko rin kasi yung Republican National. Sa Milwaukee. Yes. Sinusubaybayan. Just me. So, in terms of economy talaga, I mean, sinabi ko na sa inyo kanina, in terms of metrics, fail talaga. So fail. Marami silang kailangan gawin to turn this around. Okay? So sila, kung gusto nilang gawin. Diba? Pero taong bayan should be the one to turn this around. I think that's what needs to happen. Pero Prof, do you foresee a certain line now if we cross, there's no turning back and it's all downhill from then in terms of our economy? I think the line has already been crossed. Yeah. Holy shit. Fuck.